concert eh. Pagdating na tong Pugita na yun, nagbigay na agad ng attitude. Nagbigay na siya ng attitude, guys. Hindi niya ako pinapansin. Alam mo yung ano, iba na yung ano niya, iba yung aurahan niya. Siguro nakapong postura ang beshi ninyo. Mas maganda kasi sa kanya. Of course, mas bata sa kasi sa kanya kasi gurang na kasi yan, guys. Kaya siguro mag-init talaga yung kulo niya sa akin. No? Again, simulan muna natin kung paano kami nagkakilala. Nagkakilala kami nitong Pugita na to, guys, through sa isang vlogger na nandito rin sa Hong Kong. Ito nga para step by step tayo. Makinig kayo dyan. At kung nanonood ka man ngayon, syempre hindi mo na ako mapapanood kasi binlock mo ako sa Facebook, binlock mo din ako sa WhatsApp. Okay? Nagkakilala kami nitong Pugita na to through sa isang vlogger. Actually, tinanong ko, sabi ko sa kanya, Tol, sino tong Pugita na to? Pinakilala niya ako dito. It turns out, ito palang Pugita na to, ito yung natulungan ko dati. Tinulungan ko, pinainom ko ng tubig kasi nga nakikipag-away dito sa Saikong. Nakipag-away dito, nakipagsabunutan. Katanda ha, ang tanda na, pero nakipagsabunutan sa bata. War freak talaga. Kitang-kita ko yung ano nila. Kasi dati kasi guys, meron kaming shop dito sa Saikong na minamanage ko. So dito ko siya nakilala para alam niyo details by details tayo. Ito lagi niyo tatandaan kapag nasa katwiran ka, ilaban mo. Okay, wag kang matakot. Basta totoo lang. So ito yung first of all kung paano ba kami nagkakilala. Hindi kami magkaibigan. Nagkakilala lang kami. Okay, through sa isang vlogger dito. So gusto niya akong kunin. Kasi syempre may name tayo dito sa Hong Kong. Okay, pwede na lang sa isang matanda din diyan na nanggagalaiti talaga sa atin na wala daw tayo pangalan sa Hong Kong. Isa ring epal. So nagkakilala kami dito sa Saikong, guys. So sa Saikong nakilala ko pa siya, nakikipag-away siya. Actually, may kaso yan dito sa Hong Kong eh. May kaso yan dito sa Hong Kong kasi nga nanakit yan. Talagang dumugo yung yung katulong dito oh. Na talagang niya ng yung bag niya ba. Anyway, sa harapan sila mismo ng shop na pinagbabantay ko, na minamanage ko. Yung mga sportswear ko, naalala ninyo. Inawat ko siya kasi parang mamamatay na eh. No? Alam mo yung hingal niya kasi nga high blood, tas matanda na. So, inawat ko, pinaupo ko siya, binigyan ko siya ng tubig, pero hindi ko siya kilala. Yun na nga, out of nowhere, nakafollow pala siya sa akin ng Facebook. So, yung mag-ano na dito ang Ilyas Ban, no? Doon kami nagkakilala. Ikaw pala yun. So, nung nag-bridge itong yung isang vlogger dito sa Hong Kong, no? Ayaw lang magbanggit ng mga pangalan, pero mas maganda kasi, hindi naman siguro kayo, no? Alam niyo kung matalino kayo. So, nung in-approach na kami, pinag-usap niya kami kasi kailangan niya ng mga vlogger eh para lang talaga makilala itong ma-advertise yung gagawin niyang anyway, gagawin niyang concert dito sa Hong Kong. So ako umuo ako, ganyan. Excited pa ako kasi sabi nga niya, hindi mo ba ako nakikilala? Ako yung tinulungan mo. Sabi pa niya ganun, ako yung tinulungan mo nung nakikipag-away daw siya dito sa Sabi ko, ikaw pala siya, super excited kasi ang liit nga ng mundo, di ba? So ito na nga, let's go first thing. Kailangan niya ng mga sponsor, tama? Di ba? Kailangan mo ng mga sponsor. Not unless kung marami kang pera sa pocket money, sa wallet mo. Hindi mo kailangan ng sponsor pag nagpa-concert ka, tama ba? So, syempre marami akong koneksyon. Nandyan ang Angus, nandyan ang Vince Hangout, nandyan ang tawag nito, nandyan yung mga vlogger na kilala ko, na pwede rin tumulong sa kanya. Okay, to cut the story short, tinulungan ko talaga siya dyan. Voluntarily. Kasi mabait nga siya sa una. Super bait. Anak. Parang galing manipulate. Ang galing magdrama talaga nitong Pugita na to. Tapos, hindi sana ako guys eh. Iba-bypass ko na to eh. Pero, inunahan mo ako kagabi. Na kahit i-delete mo yung live mo kagabi, naka-screen record ka, lahat nakasave sa akin. Dinamay mo pananay ko at ang kapatid ko. Paul ka doon. Sabi ko sa'yo, kapag tinira mo ako lang. Huwag mo damay pamilya ko. Bakbaka na. Ang sulo ka. Wait lang. Hello, Ma'am Michio, kamusta po? Pap, sino yan? Siya si ang kasama ni Scarlett. Yung akala ko nga siya host, pero totoo. Wala naman pala siya doon, hindi naman siya host, hindi naman siya binayaran. I don't know. Hindi ko pa napanood actually, pero dito sa part na to, nakatapos na tayo ng mga 7 minutes. Sabi niya nga, di ba? Tumulong lang siya. Pero yung producer pala doon, ayan, kinukwento nga niya na talagang tinulungan niya dati, nakipag-ratrata, nakipag-away talaga. So siya ang tumulong. Oo, nagkataon naman ngayon, out of nowhere daw. Siya naman ang tumulong sa concert. Kilala pala to si Miss Ana na to. May 2.6 followers na to mga paps sa
Ana author, yung sasayaw-sayaw yung ano niya lagi, yung content. So kumbaga, ibig sabihin, hindi rin basta-basta. 2.6 followers siya. Ito, pakinggan natin, Miss You. Hindi ko pa nga rin napanood agad. So, sabayan nyo na lang ako. Hindi ko pa siya napanood. Issue to sa patungkol nga sa Hong Kong concert, ma'am. Ay, akala ko nga, wala talaga eh. Mabait kasi to. Pero ngayon, tinira kasi siya kagako. Nag-live daw yung producer at siya yung binanatan. So, connected. Yung sinasabi ni Eloy Bugris at ito kay Miss Ana, parang connected siya. Hindi naman niya magkilala. At the same time, magkaiba yung issue. Pero ito si Miss Eloy, talagang sinasabi niya, di ba, na hindi nga maganda yung ugali yung producer. Siyempre, sinasabi nga niya, na traitor daw, ito ganyan. Pero ito, kahit na yung bahala humusga. Kasi connected dito sa sinasabi ni Miss Ana, no? Ito, papagpatuloy natin. Pupugitahin kita. Pugita daw, So, to cut the story short, guys, no, ganito yan. Sa social media. Kaya nga hindi ako naglalagay ng mga family ko, asawa ko dito. Bakit kasi gano'n? Kasi iba ang social media. Dinaan mo ko sa video, sa live, ilalive din kita. Pero yung totoo lang. Kasi sa live mo kagabi, puro ka kadramahan eh, feeling victim ka. Ha? Feeling victim. Shout out. Miss You, kamusta? Sa bagay, di ka na makakapanood eh. Makikimaritis ka na lang mamaya kasi naka-block ako eh. Ito panoorin natin para malaman natin dito. Mabait to si Miss Ana. Sabay block. Ano yun? So ito na. So nagkakilala kami dun guys ha. Yun yung naging, nagkakilala kami sa ganung paraan. And then ngayon, syempre, tinulungan mo, in-expedite mo sa mga sponsor. Ganito. Pugita na lang. O pugita. Okay, let's talk about concert. Sa concert kasi, unang-una sa concert, nag-ano na to, andyan si Jane Russell, andyan si Yayang Gala. Huwag lang tayo mag-mention ng pangalan ha. Andyan na magpapatunay. Itong si Jane Russell, siya yung naging PA ko that time. Siya yung naging, yung PA ko talaga that time. Sila ni Yayang Gala. So, nakiusap siya sa akin dito na pagdating niya, may magbi-makeup sa kanya. Kasi nga, pagod na siya, galing sa ganito, ganyan. Dinala ko talaga si Jane Russell. Sabi ko, may aayusin ka mamaya, yung pugita, ayusin mo. Sabi siya, natakot pa nga to eh, kasi syempre, first time niya. Sabi ko, trust your skills, trust yourself, kaya mo yan. Ginatun ko pala. Kaya dinala ko rin yan. Pinadala ko rin, binitbit din ni Jane Russell yung mga makeup kasi nga. Thank you, Miss You. Ayusin nga siya. Pagdating, nag-attitude. Naghahan-ganon na ako sa kanya. Ay mo. Pakinggan natin to, medyo okay to, interesting eh. Tinaasan ako ng kilay. Hindi ko alam baka sa outfit ko, I look good better than her. So, hindi ko lang minayin, baka pagod. So, ito na. Alas 6 nag-start ang banda. Na which is, alam naman niya na ang mga OFW may curfew ng 7:30 or 7. Di ba? May mga curfew yan. Ito ay tungkol sa issue kasi doon talaga to si Ma'am Ana. Ibig sabihin, yung sinasabi dito ni Miss Ana, totoo ito kasi nandun siya eh. Ito yung nangyari dito sa Hong Kong. May mga curfew ang mga OFW. Kaya awang-awa talaga ako sa mga OFW. Kaya nga, I did my best eh. Nung time na nag-gig talaga ako doon. I did my best. No? And then ngayon, syempre, dumating na yung banda. Dumating ang mga banda. I-welcome mo yan eh. Kasi part ka nga ng organization. Naging party ka. From the sponsor, in everything, so on and so forth. From the ticket, naging party ka. I-entertain mo yung mga bisita. Iwan ko ba anong ginawa niya doon? Dikit ng dikit dun sa banda. Alam naman niyang may gagawin siya. Dapat ikaw kung ikaw ang iikot ka niyan eh. Ito okay na ba to? Sound system okay na ba to? Ganito ganyan. Hindi yung uupo ka lang doon, no? Didikit ka lang ng didikit kay La Elias para kang syunga. No? So hindi namin alam bakit. 'Di ba? Laki ng obsession niya. So ito nga, so from the concert nag-attitude na to. Mas lalo siya nagkaroon ng attitude nung umakyat na ako ng stage. No? Kasi doon talaga, guest talaga kami ni Scarlett. Mamaya kung tatay kay Scarlett, anong nangyari dyan kay Scarlett din? Scarlett Nard, yung guest niya all the way from the Philippines. Totoo lang to, no, mga kabeshi. Siyempre, we have to, ako, ginather ko talaga ang thought ko. Kasi kailangan to details by details eh. So, sabi niya kay doon pala sa concert muna tayo, concert. Nag-attitude na to, itong pugitan na to, hindi ko alam. Pero iniisip ko na lang, baka pagod to. Kasi first time niya nga eh. So, punta na tayo ngayon sa Vince Hangout. Doon ba lang? Ayoko nang i-detail. Sa concert pala, nag-attitude na siya sa akin. Napaka-unprofessional niya na. Wala siyang picture sa akin. Na, alam mo yung sobrang happy ka. Siyempre, no? Sino ba namang hindi sasaya? Makita mo buong grupo ng Elias Band. Tama? It's a great privilege. Ang nangyari doon, parang ayaw niyang masapawan. Kasi ang parang nangyari, parang ka naging apple of the eye ng banda. Di ba? Ang ganda ko naman talaga that time. Di ba? Ganda ng makeup artist ko. Dinala ko para sa kanya. Wala. Sunod kami na sunod sa kanya ni Jane. Sunod kami ako. Lagi ko siya tinatanong, Pugita, magpapa-makeup ka ba kasi nandito na yung makeup artist? Di ba? Yes. Careful talaga kayo guys. Careful. Black and white. Kailangan may black and white kayo. Kontrata talaga. Ito yung mali ko eh. Wala akong kontrata.
Kaya nag-live ka kagabi, iladaan kita sa live ngayon. Pugita. Oh, pangalan niya Pugita ha. Kasi kung pinangalanan niya niya kasi akong uwak. Okay? Ngayon, di ko nga, ang ganda ko naman. Ang ganda kayo ng uwak. Birds. Di, ngayon, Pugita. Bumubulwak na itim yun eh. E di ngayon, sabi ko sa kanya, at ito na, sinusundan ko siya, sunod. Magpapa-makeup ka ba? Anong sagot niya sa akin? Hindi na kailangan. Kailangan ko pa ba? Nagtaray! Ang Pugita! Sabi ko, look, did I did something wrong? Kasi ang alam ko, nag-perform ako, kami ni Scarlett, we did our best. Na supposed to be trabaho mo. Supposed to be trabaho mo. Wala ka doon kasi nag-antay-antay ka pa, dikit ka ng dikit kila Elias. Pwede ka namang magpa-arrange na kung sino yung mag-aantay sa kanila sa airport. Tapos i-organize mo dito, mismo sa concert. No? Para hindi gahol sa oras. Kasi alam mo, ang manunood, OFW, may mga curfew. No? Common sense lang yan. Ito. After na nun, sabi ko, wala, may something wrong talaga to. Ang Vince Hangout, galing sa akin yan. Kasi dyan ako, nagigig din. Okay? Like, may concert for a cause, may ganyan-ganyan. Doon pa lang, nakikita niyo guys, meron akong video. Nakikita siya doon sa video, nag-attitude siya. Sila nung kasama niyang Marshall daw kuno, best friend niya, traidor din. Grabe ang traidor. Sobrang traidor. Eto na. Doon pa lang sa bar, ang usapan nila, may isang song si Elias at may isang speech. On the spot, ipakita ko sa inyo yung video guys. On the spot, nag-request si Marvin. Tol, paisa ng kanta, sabi ni Marvin. Umuo si Elias. Kahit pagod tingnan nyo ka-professional talaga. Kaya paglalaban ko talaga yung Elias Ban, kasi hindi niya deserve to, ahas to eh. Ahas talaga. Marvin. Kitang-kita siya dito guys eh. Pinost kasi yun ni Marvin. Ito. Wait lang. Sa totoo lang talaga mga paps, no? Yung LSGTV band, kahit sino, nagsunod-sunuran lang to yung banda eh. Sana naman huwag abusuhin. Kung di porkit nagsunod-sunuran yung LSGTV band, dahil siyempre nahiya naman sila, marunong naman tumanaw ng utang na loob. Huwag naman sana abusuhin ng mga producer. Diba? Yun na naman sa atin. Na yung bang bigyan naman ng importansya. Huwag naman di porkit mapa-special ka. Business is business, pero dapat ayusin ba? Ito talaga may punto yung sinasabi ni Miss Annie. Mapaniwalaan mo talaga to. Siya dito sa ano. Okay. Nag-request dito si Marvin. Tol, isa pa, mag-i-speech na si Elias. Magbababay na siya, magpapa-thank you kasi yun ang usapan. Pumayag si Elias. Ako yung inaano niya na ako daw nag-request na kumanta si Elias. Mag-duet daw kami. Ngayon, nasa stage kasi kami. Ako sa kasi Scarlett, nakiusap ang bar na pwede mag-perform kami. Sa inyo na yung mga tips. Oh, fair enough, di ba? Nakarami kami ni Scarlett. So, sabi ni Marvin, ikaw na mag-introduce kay Elias. Ako na mag-introduce kasi ako may iwan sa stage eh. Umalis na si Scarlett. Tapos na kami magpasaya ng tao. Umalis siya, pumasok dun sa private room. Ewan ko, private room o sa baba na siya. Ngayon, inintroduce ko si Elias. Nung inintroduce ko si Elias, pinapaalis niya na ako sa Pinapaalis niya na ako sa stage kasi nga ayaw niya kami magka-collaboration eh. Nano na nga yung jealousy niya. So, yun talaga parang nangyari, no? Hindi, parang tarayan, no? Insecurities. Yan talaga grabe pala, no? Pero pangit sa isang producer na nag-i-insecure ka. Guest mo yan eh. Tapos nag-i-insecurities ka. Na-insecure ka sa guest mo. In-invite mo pa para maging insecure ka sa kanya, di ba? Andun yung jealousy niya. Ngayon, habang kasagsagan ng nandun kami sa stage siya. Syempre ikaw yung nag-speech, ikaw yung nagpakilala, di ba? Doon kay Elias, ikaw daw. Nag-request si Marvin dito. Ayan si Marvin, guys. Kita nyo naman siguro to. Hindi pala to kay Marvin. Ito. Nag-request si Marvin, tol, isa pang kanta, tol, bago ka bumaba, tol. Pumayag si Elias. Ngayon, siyempre si Elias, ito. Yan, panoorin nyo yan, kung paano siya dito nagsisisigaw. I have the rights! Elias will be going to perform alone! Yun pala, grabe pala. Yun, ma-miss yun. Yun pala, grabe yung nangyari. Pangit pala talaga yung sit-up, yung Hong Kong. Kaya napakagulo. Hindi naman tayo nagtataka. Kasi ano-anong pinag-aayos ng producer. Yes, na-appreciate natin na dinala yung banda. Pero yun pala nagkakaroon ng maraming issue. Diba? Yun pala, producer ka nakipag-ganon. Kaya ibig sabihin ka mismo hindi organized, kaya nagkakagulo. Oo. Siya pala talaga yung totoong nagkakagulo. Ayan o. Yung pagka-organized niya, hindi maintindihan kung ano ba talaga, hindi niya inaayos. No? Sabi niya, kasi daw, I have the right, pugita ka nga.
Ang galing mo magdrama. Dito siya nagsisisigaw. Dito. Etong ano namin, Jewit. Galit na galit siya, mga kabeshi. Kasi syempre, ang apple of the eye. No? Silos? Si Elias, bumulong Silos ba? sa akin. Anong pwedeng kanto? Syempre, walang banda eh. No? Na-on the spot siya eh. Na-on the spot siya, umuo siya. Supposed to be, hindi yun. Si Pugita nga po, Ma'am Michio. Mabait si Elias. So, Ma'am Michio, si Pugita, bawali pangitin ng pangalan, hindi ko makilala yan eh. Yung organizer ng Hong Kong, yan yun po. At hindi nyo po kilala. Send po yan siya sa Facebook. Maraming nag-share niyan. Siya yung organizer ng Hong Kong ang pinag-uusapan ngayon. Siya po yung kinaklaro dito na grabe yung issue. sobrang bait na bata. Sobrang bait. Kahit yung asawa, super bait. Kaya wag niyo siya ibabash. Ang nababash dito, ang kawawa kasi dito banda eh. Ang banda kasi na ano dito, na alam mo yung, ano ba yung sa Bisaya, yung nadaot ba? So, ang banda ang madaot. No? So karon, and then ngayon, sabi ni Marvin pa, isa tol, pumayag. Hindi ko nga rin kilala yan eh. Ayan. Tsura, di ko kilala tsura. Ako to, ayan si Elias. Mag-i-speech lang siya dyan. Eto, bouncer niya yan, geto ganyan. Ayan. Okay pa yung setup dyan ha. So, nag-speech si Elias dyan. Panoorin niyo to kay Marvin Trophic. Naipit na dito si Elias eh. Naipit na dito. Nung umuo si Elias, na okay, sige, isang kanta tayo. Eh, gumanon ako, sige tol, tira tayo ng upuan. Eh, alam ko yung upuan. Kayo po na nakaupo. Yung ganon, nakanta. Siyempre, may backup singer yun eh. So, bumak-up ako, pero nandun ako sa likod. Galit na galit siya, mga kabeshi. Sabi niya, I have the rights. Kung professional ka na tao, hindi mo gagawin yun in front of me. Nasa Yes, Ma'am Michio. Kuha ka sa camera kung paano ka nag-will behave. Will behave, very well behave. Wala lang din ako. Naging professional pa rin ako kahit panoorin niyo yung video, guys. Panoorin niyo para ano rin si Marvin, no? Eto na. Di wala lang din ako doon. Sa ano lang eh, half Grabe pala. song, bumaba ni si Elias. Naintindihan ko yun kasi pagod na nga yung tao. Di ba? Eto na. Kinuha niya, hinablot ni si Elias. Hindi niya pinatapos. Kinuha niya. Pinababa niya hanggang sa baba kasi nandyan na daw yung bus. Pero it turns out, nag-wait pa sila ng bus. Ayaw niya nga ng fame. Ayaw niyang magkaroon ako ng fame. Silos na silos ang Pugita kahit matanda na. Nasinusan pala to. Eto na. So, after ng Vince, eto na. Dito naman tayo sa boat, Angus. Ang usapan namin dito sa Angus, mag-unwind ang buong grupo at buong kasama nito. Kasama ako, pamilya ko, si Scarlett, ito ganyan, pati ang may-ari ng boat, which is Mama Dang. Thank you very much, Mama Dang. Alam mo ginawa, guys? Nagpatikit. Na ang usapan namin, unang-una, mag-i-sponsor ang Angus for unwind. So, that means kay Mama Dang ang barko at ang pagkain at ang inumin. So, magsasaya lang. Tama, magsasaya lang. Out ka na dun kung ano yung ano mo. Diba? Parang tropa na tayo dun. Out ka na dun. Ang ginawa, nagpa-ticket. So, kami, ako at saka si Mama Dang, nasyak kami. Imagine mo, ang ticket is 438 Hong Kong dollar. That's almost 3,000 peso. Wala siyang gagastusin dito, ha? Wala siyang gagastusin. Wala siyang gagastusin sa boat. Ang ginawa ko, guys, kasi syempre, sabi niya, mga nasa 80 people daw ang bumili ng ticket. Kaya kailangan daw, 2 barko ang gagamitin. Si Angus 1 at saka si Angus 2. Syempre, si Mama Dang, dahil mabait, pumayag. Dinramahan niya kasi kami, guys, na siya lahat, gatong lahat. Kaya kami, voluntarily kaming tumulong. Ang ginawa ko, kumuha ako ng mga sponsor. Marami kasi akong connection, guys. Guys, yung shop na yan, ikot lang eh, ganun. Ikot lang siya. Ang usapan dyan, mag-i-stop si Elias for taking pictures. Kasi nga sila nag-sponsor ng drinks and food. Okay? Para matulungan si Angus. Para ikakasaya ng lahat. Sa barko, anong ginawa niya? Nag-skandalo. Ang approach niya sa amin, ganito oh. Anak, Scarlett, you're going to perform whether you like it or not. Agoy, grabe. Ninawak mo kami. Hindi ko alam, Ma'am Michio eh. Whether you kaya Pero marami nag-share niyan. Scarlett mismo sa barko. Inaway talaga siya ni Scarlett. Pero unang nag-skandalo siya. Hindi ko alam yung totoong pangalan niya sa Facebook ko. Pero ang pangalan niya is yung organizer ng SK, Melody. Ayan, yung pangalan na. Melody. Kala ko si Milo Yap yan eh. Melody. Pero iba yan Melody. So, may mga post daw siya sa social media. Hindi ko pa natingnan. Pero narinig ko na yung pangalan niya dati. Siya yung unang nag-booking kay Beverly patungkol doon sa SK. Alala naman siguro for the records. Nakapublic yan. Yung kay Eloy ba? Yan yung nagsumbong dati kay Eloy. Kaya mas grabe pa yung trigger ni Eloy nung sinumbong niya. After niya nagkagulo, bloody na, siya nga kumbaga nagsimula ng fire nung usok, tapos nung nag-apoy na,
bigla yan nawala. O, akala ko nga dati, grabe tapang yan eh. Sige, laban, ganito, ganyan. O, grabe talaga yung ano niya. Tapos nang nagkaipitan na, siyempre lumaban na yung ex-manager. Ato, tumakbo. Biglang nawala yan siya. Yun naalala ko. Kasi yun ang bungad niya eh. Yun ang bungad niya. Ang sama talaga ng bungad. Eh wala sa usapan yun na magpe-perform si Scarlett sa barko. Eto pa, si Scarlett, chip in, chip in. Hindi pulipid. Hindi pulipid. Punta tayo mamaya sa kay Scarlett. So si Scarlett, sinabi ni Scarlett, doon tayo sa taas mag-usap. Wala na, nag-hysterical na siya doon. Ang dami magpapatunay guys. Kasi ang dami ko, lahat nga ng tao siguro. Grabe pala, nagkagulo pala yung HK, no? Grabe naman tong organizer to. Kung para sa akin, ganyan nangyari. Walang kwenta talaga eh. Half of the people nga nasa barko, ako lang yung nakabinta ng ticket. Pero, Miss Piso, wala akong tinanggap na pera kasi sa Alipay niya mismo, direct. Kasi sabi ko nga, hands off ako sa pera. Direct sa kanya. Tutulungan ko lang siyang magbenta ng ticket niya. Buti na nga lang, hindi ko pa tinodo eh. Kundi, lugi na ako, wala pa akong tiip. In-expedite ko pa yung ticket niya. Walang utang na load kang pugita ka. Okay, eto na. So, doon tayo sa barko ha. Sobrang nahiya na ako sa barko kasi si Mama Dang Inay kasi magkaibigan. Lahat ng mga, yung may mga pangalan sa Pilipinas, siya, sa kanya ko talaga nilalagay na like Brenda, para mas makilala naman yung Angus. Kasi nga, we're a good friend. We're very good friend. Tinry pa niyang i-manipulate si Mama Dang. Sorry. Sorry ka, mas kilala ako ng tao kaysa sa'yo. Eto. So, from doon sa, so nag-hysterical na siya, pinalabas niya, ang ginawa niya, bumaba guys, may video si Scarlett eh, kung paano siya nag-hysterical sa taas. Bumaba, nagdrama. I give you a name. Binigyan niya daw ng pangalan si Scarlett. Hoy, gising ha. Kinuha mo yan, may pangalan na yan. Nagdrama para ang maging masama si Scarlett Dark. Nagdrama dun sa barko. Ang magpapatunay, may magpapatunay talaga guys eh, na siya unang nagskandalo. Nung in-approach niya kami ng ganun, pinaakyat siya ni Scarlett sa taas tayo. Ano? Gumanon si Scarlett. Ano? Papaperformahin mo ako, wala sa usapan niya, hindi mo pa nga ako pulipid. Oh. Ngayon ka lang nagpulipid, kasi ginather ko lahat eh, from organizer, from tawag mo ito, yung host, no? Tapos, malaman ko, ayoko na magbanggit ng ano, yung tungkol sa banda ng payment. No? Ikaw may nakakaalam dyan. Ito na. Ang yabang kasi. Ito. Pagdating sa taas, binuliawan talaga siya kasi third floor yun eh. Yung malaki kasi yung Angus. Binuliawan talaga siya ni Scarlett doon. Ito, ganyan-ganyan. Nung tinry na siya ni Scarlett na video, kumalma. Kasi nga hindi nga ito nag-ano. Diba? Hindi nga ito nag-Facebook ko, no? Pero kagabi, vlogger na rin pala. Inunahan mo ko eh. Dito tayo. And then ngayon, itong si Scarlett, nag-adjust. Nag-adjust talaga. Diba? Nag-adjust talaga si Scarlett. Hindi na bumaba, hindi na nakipag-ano. So, syempre, matatawag talagang mali talaga niya. Kasi si Scarlett, he rather to, na manahimik na lang sa taas doon sa may third floor. Hinahanap siya ng banda. Hindi niya sinabi ang totoong nangyari sa banda. Besides, manipulate niya pa, nagdrama siya sa baba. Ang galing talaga magdrama, guys. Papatulayan ko yan sa inyo, guys. May screenshot ako eh. And then ngayon, punta tayo kay Scarlett. Bakit nasa akin si Scarlett? Tapos na tayo sa Angus ha. Hindi pa pala. Sabi niya 80 people. Ito naman kami. Dahil 80 people, marami-rami to. So, kaya kumuha ako ng mga another na sabi ko, Pugita, merong dito, gusto mag-sponsor ng drinks and food. Basta ganito ang agreement ha. Ano ba naman yung iikot si Elias, magpipicture? Nag-agree siya doon. Ang mali ko lang, kasi by verbal lang, walang agreement talaga na And then, pero may screenshot kami. Meron akong screenshot na nag-agree siya doon. So, black and white pa din. And then ngayon, ang nangyari, kasi hapon na kami kasi nga hapon na rin nakastart, kasi nga sobrang pagod talaga ni Elias. So, na-late si Elias. Kinuha niya yung dalawang barko, pinawait niya ng almost 3 hours. Nakadak lang yung barko. Siyempre, kakain ng gasolina yun. Alam mo, sabi kay Mama Dang, parang kanya yung yate, pakisulit na lang yung isa kasi ito lang pala ang number natin. Diyos ko, kung hindi lang talaga avid fan si Mama Dang kay Elias, hinulog ka na sa tubig nun. Kasi alam ko galing ng Mama Dang. Ay nako, boat niya yung gaganutin mo, parang ikaw may ari. Tapos eto na, picturean sa taas bago kami matapos. Pinaalis niya yung isang marshal ko sa Cinepop. Yung marshal ko tsaka yung manager ko sa Cinepop, nandun kasi eh. Yung picturean niya, ginanon niya Sandali, sponsor lang. Wala talaga yung buot. Pwede naman niya sabihin, sandali lang po ha, sponsor lang muna. So dahil sa sobrang insecure na sa akin, ang ginawa, sandali, doon ka muna. Kasi sponsor lang. Sa harapan ng may-ari ng barko.
Buntik ka ng pugitahin ni Mama Dang. Kaya lang, nagtitimpi. Kasi tumitingin din sa akin. Kasi basa niya ako. Mas professional kami sa'yo eh. Nagtitimpi kami sa lahat ng behavior mo doon. Eto pa. Kung naalala nyo guys, meron kami sayaw ni Elias. Yeah! Kasi yan ang ano eh. May ganun kami. Doon sa harap at sa likod. Kasi yun na yung naging usapan namin. Na yan ang magiging trademark. No? Kasi nga ako magpapakilala sa Anggos. Ang magiging trademark, yung signature dance ko at saka yung signature ni Elias. Abay, Jai, galit na galit. Nung nakita niya kami na sumasayaw ni Elias. May gusto ka ba kay Elias? Ang tanda-tanda mo na. Marimana, ikipagsabayan. Kaya natatawa ako sa live mo kagabi. Ang dami mo kasi sinungalingan. Hindi ka pwedeng tolerate kasi marami ka mabibiktima. Ngayon tapos na tayo sa Anggos. Wala ka. Hindi ako nagpadala sa'yo nun. In-entertain ko ang banda. Masaya kami habang ikaw halos ma-stroke ka na sa panggagalaiti sa akin. No? So let's go to Scarlett. Bakit si Scarlett ang naging end up na sa akin? Na supposed to be trabaho mo. Na? Supposed to be trabaho mo na bibigyan siya ng budget, hotel, kukuha na mo ng permit. Tama? Binaypas mo yung tao. Binaypas mo yung tao. Hindi mo ini-entertain while in the Philippines. Si Scarlett hindi na dapat yan pupunta. Hindi na po dapat pupunta yan. Ako lang yung nag-ano. Sabi ko, pagpasensyahan mo na kasi hindi nga siya mini-message. Nag-down payment lang. Kaya ito ha sa inyo, sa inyong mga sa inyong mga entertainer. Pag nagpapa-TF talaga kayo, fully paid plus black and white, magpirmahan kayo. Matuto na kayo sa pagkakamali namin. Kasi walang ganun eh. Verbal lang. So, chip in niya si Scarlett from 15,000 to 25,000. Hindi ko pa alam bakit niya pinadaan yung 25,000 sa kapatid ko. May sinabi pa siya eh. Wag na kasi baka gagastusin. Gagastusin nga ni Scarlett. Gagastusin niya. Natural tip na yun eh. Di ba? Binrainwash niya ako doon na lang sa kapatid mo kasi baka mawala na. Baka magastos, ganito, ganyan. So, ito na. Sabi ko naman, okay. Sa amin lang din naman si Scarlett. Okay lang yun. Eto, sabi ko sa kanya, gawan mo ng permit. Kasi performer yan eh. Ginawa niyang guest si Scarlett na supposed to be, niya yun, talent niya yun. Hindi niya lang guest supposed to be yun. Hindi niya dapat guest lang yun. Supposed to be, na yun, talent niya yun. Kaya lang, ewan ko ba bakit hindi niya kinuhanan ng permit. So ito yung Scarlett, ayaw na talagang umaten. Ako lang yung nagpo-post, sige lang besh. Kami bahala sa'yo tanong mo ha. Hello? Ito yung totoo. Gayabang ka dyan na yung ticket ng mama ko, ticket ng kapatid ko, hindi ka bayad? Hindi ka, subagunta ka ba? Diba? Ayoko magbanggit ng pangalan guys, ganito kayo tumira. No? Kailangan dipinsahan mo yung sarili mo, pero huwag kang magsabi ng mga pangalan. Kasi pwede ka niyan pwede ka niyang kasuhan. Utak kayo guys, huwag kayong masyadong maritis din. Yes, pugita, pasok. Kahit pumunta ka pa ngayon sa live ko. Ngayon, alam mo kung sino ka. Huwag ka kasi mang-block para makita mo. Akala ko matapang ka, nang bablock ka. Ngayon, so hindi na kami nagkaroon ng mabutihan from the concert, from the bar, through Anggos, which is the boat. We have agreement na makikipag-usap siya sa amin ni Scarlett in person. Hindi dinaan yung banda dun sa tatlong sponsor na pagkain at drinks, na which is yun yung namin usapan. So, umarap ako doon mag-isa. Sa Big Fish, sa La Verde at Just Pass, nag-apologize ako. Kasi hindi nakadaan ng banda. Kasi may mga trabaho yan eh. Hindi naman na pwedeng unahin yung ganyan na saya-saya lang. So, ito na. Hala. Diba? Ang laki na tulong ni Beshi mo, no? Hindi mo man lang na-appreciate, no? From the concert, no? Entertainer, lahat si Beshi. Hindi mo na-appreciate. Libre! Libre! For your information. Kasi, sabi niya, I was voluntarily. Wala akong magagawa niyan. Verbal kasi, di ba? Nandun na tayo. Let's see. Nagpresenta ako. Natural. Kasi ang ginawa mo, nagpa-concert ka alas 6 na. Corpio ng OFW, 7:30. Asan utak mo? Nag-venue ka sa ano pa? Nearby China. Grabe ka tumaga. Akala ko ba, may paganto-ganto ka. 1.2 million. In my own pocket. Los ni mo, day. Pugita ka. Ang yabang talaga. Puro kayabangan. Eto, meron pa akong sponsor. Banggitin ko siya ngayon. Kati Travel. Binigay ko sa kanya. Kasi, ang Kati kasi guys, pag may mga may mga event ako, ang dali ko malapitan yan for sponsoring.
Binigay ko sa kanya, anong ginawa? Gusto niya mag-down ang Cathy Travel. Hiningihan siya ngayon ng permit. Natural. Hindi naman bobo yan eh. Hingihan ka talaga ng permit. Nag-failed na kayo one time. Nakailang ano ka? Nakailang pabook ka? Na hindi natuloy. Diba? Natural, bago ako magbibigay ng malaking pera for sponsorship, sisiguraduhin ko talaga, may permit ba to? Okay na ba tayo? May venue niya? Nagalit ka, minura niya yung Grabe nga ang gulo. Grabe pala yung nangyari. Sus, minura niya. Maria. Una, she's asking 10,000. Ganito pala, hagulo. 10,000 nung $10. Mukha talagang pera. Akala ko ba mayaman ka? Yan lagi mong bukang bibig sa akin. Ginano niya kasi si ano, ay, Cathy Travel. Magpapatunay niyan kung paano niya talaga sinabi. Ngayon, tumawag sa akin si Ate Cathy kasi kami nga magkakilala. Rose, ano ba to? Nag-aas ng pera. Sabi ko, ask nyo muna kung may assurance na. Yun na assurance. Nagalit siya dun kasi inacheck may assurance. Ano ba naman sasabihin mo? Oh, eto na Kat. Meron na tayong permit, meron na tayong venue, gito ganyan. Umutok yung butsi mo kasi tinanong ka kung may permit. Bobo ka ba? Ang bobo mo? Natural mag-aas yung mga nag-sponsor. Kasi yan ang pangawakan nila na hindi mo sila kumbaga may assurance sila. Binigay ko si Vince, ganun din ang ginawa niya. Nag-ask siya muna ng pera bago niya papaakitin daw si Elias. Magulo. Na-shock yung may-ari. Sino napahiya? Ako. Ako nagbigay eh. Sila nag-usap, ako nagbigay. Kasi gusto ko nga hands-off ako. Oh, ito namang travel ni Scarlett dito. Bakit nasa akin yan ha? Bakit nasa akin? Nagpresenta talaga ako guys. Kasi ito yung drama niya eh. Pagod na ako. Ako lahat. Ang dami niya drama. Siyempre, ikaw, mararamdaman mo yung ano eh. Ang plastic talaga. Mararamdaman mo yung pagod niya. Nararamdaman ko talaga yung pagod niya. Ako naman, sige, sa akin na lang sa akin na magstay si Scarlett para makales ka. Total, magbablog lang din naman kami. Ako na, understood mo, expenses ni Scarlett from the food sa'yo. Kasi ikaw yung kumuha ng tao. Ikaw nagpatikit dyan. Di ba? Uber, sinisingil mo? May patunay ako guys, sinisingil niya yung Uber namin. Samantala, si Marge, si Ayang Gala, at saka si Glory, sa isang taxi, 200 plus lang nabayaran. Sinisingil niya sa akin 500 plus kasi daw sa Uber. Hoy, pugita, natural. It's your responsibility. Kasi guess mo kami. Binayaran ko siya guys, 5,000 Hong Kong dollar. 5,000 Hong Kong dollar, tinransfer ko kay Mama Oda. Bakit kay Mama Oda? Kasi that time, nag-hysterical siya sa Anggos, hindi siya makausap ng matino. Alam mo, nag-hysterical siya. Hindi mo siya parang alam mo, pugita talaga. O ma, sabi ko, Mama Oda, sa iyo ko na lang transfer ko na magbigay. Kasi nga magkasama sila, ipapuntang TST. Transfer ko talaga, 5,000 Hong Kong dollar. Bayad yun ng ticket ng nanay at kapatid ko na pinasamahan ko si Scarlett kasi I just wanted to make sure na hindi ma-upload yung tao. Plus, letter ng asawa ko. Supporting letter para hindi talaga panigurado na hindi ma-upload ang Scarlett. Wala ka man lang pa-thank you. Wala ka nang patiip, wala ka pang pa-thank you. Nagsilos ka pa. Hinamon kita, nandito lahat ng ticket mo. Babalik ko to sa'yo. Pero magpakita ka sa akin personal. Ito ginawa niya guys. Di ba nag-ano siya, nag-hysterical siya kagabi sa ano. Tinawag niya si Scar ng Scar. Tinawag niya ako na uwak. Yan yung mga video niya. Naka-save yung mga video. Sinend ko talaga guys para just in case ba. Nag-ask din ako ng ano ng attorney eh. Kung anong pwede magiging reaction ko. Eto. Yan na. So sabi ko, okay. Inunahan mo ako Kasi bulgar na siya guys eh. Bulgar na siya. Nabulgar na siya. Bulgar na talaga siya, yung katarantaduhan niya. Hindi lang talaga na, ewan ko lang, Lord, protektahan mo ang Elias Ban. Yan ang talaga ang panalangin ko. Kasi may ahas siyang kasama. Ay, grabe. Ahas. Ang galing mag-manipulate. Ngayon lang ngayon lang talaga, hindi ako nagbibiro. She's trying. Grabe. Kasi, binrainwash niya si Mama Oda through me. Binrainwash niya. Hindi niya kaya. Naghingi siya, nagdrama doon kay Scarlett. Ngayon lang talaga, you know, I love you so much. All of you. Sus, ginoo ko. Kunahalang ka sa kutubangan lagi. Grabe. Pero may respeto pa rin talaga ako sa matanda sa akin, guys ba? Nagdrama doon kay Scarlett. Si Scarlett ngayon, naging bridge sa akin. Kausapin ko na, try. Kinausap ko siya. Ang dami ko screenshot, guys. In-screenshot ko talaga. Ayaw ko lang maglabas. Kasi ilalabas ko to. At pag once tinira mo ulit, tira ka talaga ulit. Magdrama ka dyan sa ano mo.
Vlogger ka na rin pala, ha? Vlogger ka na rin. Di ba? Ang yabang mo. Grabe. Okay, so from Scarlett, hindi ka nga lang nagpa-thank you. Wala nga nakuha sa yung, hindi mo nga nalagaan yung tao during the ano? Hindi pa siguro. Kung nga nabigyan ng permit? Wala kang pa-thank you sa... Sa post daw niya ng producer, bayad daw lahat. Pero may sinabi siya sa dulo, kung hindi pa bayad, ay singilin daw siya, kahit tawag magbabayad siya. Pero sinabi ni Miss Ana dito, ayaw niya lang magsabi, may alam daw siya. So, kasi minsan mga tao, mga paps, sinungaling. Akin, from the sponsor to the venue, to my talent, What bayad pa? from sa Scarlett, no? Nag-spend ako ng $5,000 for the ticket ng mama at kapatid ko. Ma-escortan lang si Scarlett para hindi ma-offload. Kasi iniisip ko, ay, first time ni mama makita sa akin, international na mag-perform. Hindi ko akalain, sa outfit ko, na-imbirna ka. Kasi ito pa guys, kailangan lusyang ako. Nag-message sa akin na magiging attire ko daw sa boat is formal. Kasi daw they have a very formal guest, wala daw swimsuit. Haloy! Halata ka masyado, girl! Silos. Minupos ka na nga, may pakitiw-kitiw ka pa sa tinggil mo. Oh, ngayon, magagalit kayo, no? Most of you guys. Most of you kasi bakit siya laging inaano ng kabila team? Bakit siya laging pinopost? Nagngangawa yung Bakit siya pipost? Totoo lahat na sinabi niyan, guys. Totoo yan, kaya ingat kayo. Next time, ano pa bang hindi natin nabanggit? Jane, tulungan mo nga ako dyan. Ano pa hindi natin nabanggit? Binis mo yung time ng yung makeup artist ko, dala-dala ko para sa'yo. Tapos it turns out, gaganon ka lang, bakit pa? Jesus. May paganon-ganon ka pa sa live mo, ha? Limos mo na lang sa akin. Limos mo na lang. May usapan tayo, kung kailan kita babayaran, binayaran kita. Ang sinisingil mo sa akin, ibalik ko tong ticket mo, at yung Uber, ba't kita babayaran sa Uber? It's your responsibility. You invite us. Wala ka na nga bayad ng TF eh. Libre ka na nga lang. Ganun ka ba inspirada sa pera? Akala ko ba mayaman ka? In my own pocket. My own pocket. Siya pag-aral. Nambir na siguro siya. Dinala kami ng Cathy Travel. Sa sa very expensive restaurant. Pinakain kami doon. Sa very expensive restaurant. Which is very grateful. Sabi ko nga kay Sir Ronald. Sir Ronald kasi nasa China that time si Ma'am Cathy. Sabi ko, okay na kami sa Salamat lang talaga kami doon, guys. Kasi ang dami talaga nag-sponsor din kay Scarlett ng drinks, ng food, including Ma'am Daisy actually. Yung may-ari ng Allied. Si Ma'am Daisy, wala nga siyang time doon sa niya. Sa guest niya, wala talaga siya. Wala siya naging time. Kasi inuna niya yung pride niya. Si Ma'am Daisy, ng Allied Travel, pina-bar hopping kami. Pinakain kami ni Vince hang up. Tapos the next day, tinreat kami ni Cathy Travel. And we are good friends talaga, guys, no? Tapos ngayon, nagdadrama kay Scarlett. Sinabi talaga ni Scarlett sa kanya, ibaba mo yung pride mo. Baba mo yung pride mo. Nagbaba ng pride. I try to talk to her, ha. Tinatawagan ko siya. Naka-block na naman ulit. In-unblock niya ako, tapos block na naman ulit. Kasi nadami na nasasaktan. So nga ka pala eh. Alam mo palang masasaktan ako. Ba't ka nag-live kagabi? Ha? Siya pala na nag-live kagabi. I dare you. Pasok ka sa live ko. Bulgaran tayo. One time lang. Bulgaran tayo. Pasok ka sa live ko. Gusto mo social media? Hindi kita urungan kasi alam ko nasa tama ako. Wala kang utang na loob. Wala kang talagang utang na loob. Manggagamit ka pati. Manggagamit ka. Pugita ka. Tinawag mo kong uwak, di ba? Pugita ka. Ako guys, grabe ako matiisin. Alam ni Jane Russell yan at sa kaniyayang gala. Yung dalawang best friend ko. Grabe ako matiisin. Yung parinig ng parinig sa Facebook, wala kang balls. Hindi ako pumapatong yan as long as naharap na kita. Nasabi ko lahat ng gusto kong sabihin sa'yo. Kaya nga gusto kong magipag-usap sa kayo ng personally. At least magbangayan man tayo, mag-usap man tayo ng sama ng loob, mag-open up man tayo ng sama ng loob, tayo lang. Diba ang sarap ng feeling nun? Bakit mo idadaan sa video? Idadaan mo ng live? Traidora ng gusto mo? Ang hilig mo dyan, tapos ngayon, pag-ano ka? Nagkukompromise ka sa aming tatlo na parang walang nangyari. Iiyak-iyak ka. Pero na-damage mo na kami. Hindi ako mapagtanim ng galit, guys. Hindi ako mapagtanim ng galit. Never ako nagtanim ng galit. Kung hindi mo lang ako inunahan, hindi mo lang ako inunahan sa video, hindi mangyayari yan. Nag-live ka? Kaya nga, Ma'am Liwayway. Diyos ko, kabugok ni Muday, oy. Bugok ay ka, alam mo may screen recording. Siya kasi nauna nag-live. Oh, may screen recording ka, napasa sa akin. Hindi naman talaga kita friend sa Facebook.
Mm. Cebu Grace, siya nagpakilala sa amin yan. Ang ganda pa ng ano niya. Ang ganda ng delivery niya, mabait yan. Sobrang gaito ganyan. Siya pa nagpakilala niya. Ayun, tinrider niya rin pala. Tapos may drama yan siya sa akin eh. Kasi daw inaano siya ng basta yung tatlong angels na lang. The 3 angels. Kaya pala, winarningan na rin ako eh. Winarningan na rin ako na mag-ingat. Hindi lang talaga ako naniwala. Kaya gaya na sinabi mo, to see is to believe. Diba? May pa-shoot-shoot ka pa sa barkong, di nayupa ka. Talaga nagamit mo kami. Antayin mo kami ni Mama Dang ha. Antayin ka namin dito sa Saikong. Gusto mo mag-usap tayo, harap ka. Gusto mo i-delete ko tong video ko, i-delete mo yung video mo. Ganun lang kasimple. Gusto mo mag-usap tayo ng personal, mag-usap tayo ng personal. Sino ka ba para katakutan ko? Tanda-tanda mo na. Utak mo paurong. Diba? So yan ang totoong nangyari guys. Yan ang totoong nangyari. Diba? 6 o'clock na guys. Wala pa akong nang-tik talaga. Oo, andyan si QM Bell oh. Ebidensya yan. Kasi nandun ka sa boat bill, diba? Ang dami! Diyos ko pugita, ang daming magpapatunay sa behavior mo. Si Sir Tiolo na lang ha. Si Sir Tiolo. Hindi pwede yan, Eileen. Hindi tayo pwedeng magganyan. Kasi, bakit? Pwede tayo makasuhan yan. Kaya dito, you have to learn, guys. Name, image, okay maglagay. Depensahan nyo sarili nyo. Depensahan nyo. Kung kaya ninyo, basta yung totoo lang. Ako, meron nga akong dito kapitbahay. Nakailang post na sa akin. Bakit napapatulan? Itapos na kitang kausapin ng personal. Diba? Bala ka magnawa dyan. Diba? Bala ka magnawa dyan. Tapos na ako sa'yo. Pero wag mo lang talaga akong tirahin. Pag parents ko na, pag magulang ko na guys, ay, dyan tayo magtiba-tiba. Pag magulang ko na ang kinanti mo, kahit sino kapag punchupulato ka, inausap kita ng matino. After the Elias, mag-usap tayo dito sa Angus. Itong Angus. Nung ipag-meeting ka, okay. Nag-okay ka. May conversation tayo. Huwag kang syunga-syunga. May screenshot kami lahat. Kahit i-delete mo yan. Ang yabang. Tapos ngayon, mag-iiyak-iyak dun kay Scarlett. Sabi ko nga kay Scarlett, nagpa-brainwash ka naman. Hindi niya may brainwash si Scarlett. Kasi ako, nagsama kami for 8 days. Ikaw, first time kang nakita, hindi ka pa nga nagilap eh. Nabayaan mo yung tao, in-invite mo, tapos papabayaan mo dito. Maniningil ka pa ng Uber? Anong pinagkaibahan ng Uber mo sa taxi? Grabe talaga. Grabe. It's a charge of experience sa akin, guys. Na ngayon, alam ko na kailangan talaga may black and white. Kahit kayo, guys, magpa-TF kayo, black and white talaga. Huwag kayong pumunta ng isang concert or isang event na hindi kayo fully paid. Fully paid talaga. Fully paid. O, magkano TF mo? Ganito. Fully paid ka muna bago ka lumarga. Hindi yung chop. O, yung mga atraso mo dito sa Hong Kong, ha? Kasi chinip and chop in mo. Dapat tapos mo na yan. Nung ano pa lang. Masagsagan pa lang ng concert. So, yun lang guys. Yun lang yung sa side ko. At least na-experience ko to. Basta, pag alam kong mali ako, I bow my knee. Yan talagang turo ng magulang ko. You have to bow your knee. To bow your head. Say sorry. Pag alam mong mali ka.